Magandang hapon po, Asek Arnel. Good afternoon, Miss Nina. Good afternoon sa lahat. Welcome back to us every Friday. Kasama natin matagal tayong ang hindi nakita. Department of Agriculture po. Kaya marami po tayong tatalakaying update mula po sa inyo. Unahin na natin, Asek, ang assistance po ng DA sa mga mangingisdang apektado ng oil spill dyan po sa Bataan. Ano po ang detalye nito? Yes, Nina, ipinag-utos na ng ating kalihim Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pagbibigay ng fuel assistance sa mga apektadong mangingisda para sila ay makapangisda malayo konti dito sa naapektuhan ng oil spill. Ganon din yung pakikipagpulong sa DSWD para mabigyan din sila ng tinatawag natin na assistance doon sa mga individuals in crisis situation or yung AICS. At pinag-aaralan din natin kung pwede sila mabigyan nitong Quick Response Fund ng Department of Agriculture. Meron po ba tayong kung magkano ang ibibigay na ayuda sa mga apektado pong mangingisda? Normally, Nina, yung bawat mangingisda ay makakatanggap ng 3,000 assistance mula rito sa fuel subsidy na ibinibigay ng DA. Ito po ay para ba mangisda sila muli? Pero may oil spill po. Makapangisda sila medyo malayo dito sa oil spill dahil alam natin pinagbawal na dahil dun sa huling sample dito sa bandang Noveleta at Rosario nakakita ng traces ng nitong petrochemical. So pero doon sa katabing bayan ng Naik at iba pang bayan ay medyo negative naman. Pero as a precautionary measure ay pinagbawal na ng tuluyan ng BIFAR yung pagkain ng mga isda, lalo na yung mga shellfish dito sa mga lugar na nabanggit. Opo. Para po sa mga bumibili, katulad ko po, Asek, ano po yung dapat naming bantayan? Kasi syempre, nangangamba rin kami, bagamat na awa rin ako doon sa mga hindi po makabenta ngayon ng isda or mga clams or taho, mga shellfish po, ano? What do we have to watch out for? Kasi syempre, kung meron itong traces ng oil spill, delikado po yan sa kalusugan. Ang problema kasi rito yung PAH na tinatawag o yung polycyclic aromatic hydrocarbons galing sa mga petrochemicals. So, lalo na yung mga shellfish natin, yung tahong, talaba, itong mud crab, blue crab, at saka yung mga clams. Medyo ito yung pinagbabawal ng BIFAR ngayon. Kung yung mga isda, dapat tanggalin yung laman loob. But in general, sa mga lugar na to, pinagbabawal natin. Ang delikado kasi rito yung food poisoning na pwedeng ma-experience ng ating mga kababayan. Kaya yun ang naging abiso ngayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga lugar na dito na nakakaranas ngayon ng oil spill. Asek, how do we ensure na hindi ito maibenta sa merkado? Sa ngayon, binabantayan maigin ng BIFAR yung mga landings natin dito sa Nabotas at sa ibang lugar para masigurado tuloy-tuloy din yung tinatawag nila na sensory testing and evaluation para matiyak. Kagaya nung nakita nga rito sa may bandang Rosario at Noveleta na kahit konti lang, pinagbawal na agad para masigurado natin na hindi pa lalong lalala itong problema natin sa oil spill. Opo. Sorry sir, balikan ko lang yung sinabi nyo kanina na parang scientific name na nandoon na maaring makita sa ating mga isda or shellfish. This is part of the oil spill, yes, the component? Ito yung PAH o yung polycyclic aromatic hydrocarbons galing sa mga petrochemicals. So, ito yung iwasan natin para mabawasan o mawala yung experience natin for food poisoning. Food poisoning na maaaring ikamatay? Depende kung gaano karami yung makain ng ating mga kababayan. So, hanggat maaari, pinagbabawal natin. Oo nga po, naranasan ko na rin kasing ma-food poisoning. Pag grabe talaga, ma-hospital ka, Asek, at ilang araw ka rin sa ospital. Ako madalas ako dyan. Samantala nga, yan rin ang alam ko, expertise nyo, yung mga toxic chemicals sa mga pagkain po natin, ano, Asek. Ito naman, mapunta po tayo dito sa bagong Rice for All program. Kumusta po ang paglulunsad po nito kahapon, Asek? Tama yan, Ninya. Nilunsad natin kahapon itong Rice for All program sa 4 na piling kadiwa outlets natin sa FTI, sa Taguig, sa Bureau of Plant Industry, sa San Andres, sa Maynila,
sa Liano, sa Caloocan at sa Potrero, Malabon. So natanda natin yung P29 sa 3 kadiwa outlets muna nagsimula. Ngayon nasa 17 sites na in NCR, Calabarzon at Central Luzon. At in the next few days, we will be in Visayas at Mindanao na, in particular sa Cebu, Maguindanao and Sulu area. So maraming natuwa dahil malaki yung mababang presyo nito, 45 at saka 29. Yung nasa pamilihan up to 55 pesos. Available din yung premium at 52 pesos naman. Meron pong ano yan, ano? Siyempre, hindi ka pwedeng bumili ng masyadong marami. Yeah, ang limit natin doon sa P29 ay 5 kilo bawat mamimili. Dito naman sa Rice for All hanggang 25 kilos o kalahating kaban. Meron namang sako na talagang 25 kilos talaga ang timbang niya. Yung 45 po, anong klaseng bigas po yan? Ninya yung 45 pesos ay ito yung tinatawag natin na commercial well-milled rice. So magandang klase ito at bukod dun sa ginagawang pagsusuri, tinitingnan din ng BPI kahapon yung ating truck na nagsusuri. Sinecheck din yung tinatawag natin na microbial contaminants or pesticide residue at nakita nila na pumasa ito sa test ng ating BPI. Eh yung 29 po, ito po ba yung mga luma na bigas? Itong 29 naman ay galing sa stocks ng NFA, yung 3 months na stocks nila. At dumaan din ito sa pagsusuri ng NFA at BPI na maayos at maganda rin na pwedeng safe for human consumption. Okay. Sana po dumami pa yung pagbebentahan ng mga bigas na ito. Sa tingin niyo po, it will be enough to sustain us yung mga ganitong presyo, 45, 29 sa mga susunod na buwan? Sa ngayon ay nagkakalap tayo ng mga critical information on demand, supply, logistics, and administrative concerns at patuloy na bumababa yung presyo sa international market. And hopefully, with this critical information, we can make the necessary adjustments at posibleng bumaba pa, depende sa mga factors or variables na pwede nating makolekta. That's very good news, Asek, Yes. na posibleng bumaba yung presyo ngayon ng bigas sa merkado? Posible yan dahil nakikita natin na patuloy naman bumababa yung trend ng presyo sa international market. Okay, sa usapin naman po ng poultry, no, inalis na ng DA ang temporary ban sa imported birds at poultry products mula po sa Japan. Ano po ang detalye nito, Asek? Yes, Ninya, kasi last year nagkaroon ng outbreak ng avian influenza dito sa bansang Japan. Kaya nagkaroon tayo ng temporary ban. And just recently, naayos na rin yon ng Japan at inalis na rin yung temporary ban. Bagamat sa Japan ay hindi tayo nag-i-import nitong taon na to ng poultry meat products. Karamihan ng ating importation ay nagagaling ng Brazil, ng US, at saka ng Europe. Sa Japan, mostly beef ang ini-import natin. So yung beef po, hindi, walang avian flu yan kasi sa bird flu yan eh. Oo, kasi bigla ako napaisip dun sa mga Wagyu beef na, or yung mga uso ngayon, mga yakitori or yakiniku, ganyan. Alright, that's good to know. May isa pang magandang balita po, yung vaccine laban po sa ASF. Totoo yan, Ninya, nagsimula na rin tayo doon sa, dahil natanggap na natin yung CPR o yung approval ng FDA for controlled and monitored release nitong ASF vaccine. So ongoing na yung procurement ng BAI by third quarter. About 600,000 doses ito, equivalent to 350 million sa mga piling semi-commercial, commercial at clustered, tawag natin dito, smallhold farms ang mabibigyan nitong bakuna. Libre ito na isa sa katuparan natin at kung maging tuloy-tuloy na successful ito, towards the end of the year, pwede na tayo mag-commercial release upon the approval pa rin ng FDA. Alright, maraming salamat, Asek Arnel, sa mga update na ibinahagi mo sa amin mula po dyan sa Department of Agriculture.